Coach Tim Cone sinabing meron 3 to 4 generational players ang Gilas ngayon at giniit niya na hindi lang pang PBA o pang Asia ang talento ng isang Junmar Fajardo. Tuwang-tuwa din si Coach Tim dahil in the last 100 years daw sa mundo ng Philippine basketball, ngayon lang tayo sinabihan ng isang European coach ng ganito. Ano nga kaya yun? Ayon ng mga pag-uusapan natin ngayon mga brody. Ayon kay Coach Tim Cone, nag-evolve na talaga ngayon ng mga players natin sa ating bansa. Mapa-height at athleticism man yan. Halos versatile na din ng mga kabataan ngayon, hindi gaya dati na naglalaro lang sa isang posisyon. Ibinahagi din itong minsan niyang naging player si Peter Aguilar, ang tatay ni Japet Aguilar na isang 6'6", na ngayon player na niya ang anak na si Japet Aguilar na isang 6'9". Ganon din si Johnny Abarrientos na nasa 5'8", na ngayon player na niya sa Barangay Ginebra ang pamangkin nitong si RJ Abarrientos na may tangkad na 5'11", at si Ervin Soto na isang 6'7", na ngayon si Kai Soto na isang 7'3". Talagang nag-e-evolve daw ang basketball, makikita mo yun sa NBA, Europe at iba pa. Kaya bilang coach, kailangan din daw nila mag-evolve para mas makasabay sa mundo ng palakasan. Kasabay nun, ipinagmalaki ni Coach Tim na ang pinaka-exciting part daw na meron ngayon sa Gilas ay mayroon silang mga generational talents gaya ni Kai Soto, Kevin Kiambao, Scottie Thompson in different way, at miski si Carl Tamayo, potential din maging generational talent. At having Junmar Fajardo who stands 6'10" ay napakalaking bagay para sa ating national team. Bibihira talaga yung ganitong player para sa Philippine basketball. May height at kaya talaga makipagbakbakan sa loob ng court. Maraming nasorpresa sa huling performance ni Junmar Fajardo sa FIBA OQT. Marami kasing naniniwala na hanggang pang PBA lang dominance ni Fajardo. O kaya naman kaya nito mag-dominate ng konti sa Asia. Pero lahat ng naging laro ng Gilas sa Europe kontra Georgia, Turkey, Latvia at miski sa Brazil lagi nilang sinusubukang pigilan si Fajardo gamit ng pag-double team sa kanya, pag-deny o kaya naman pag-atake kay Junmar using pick and roll o draw some fouls para mapaalis sa loob ng court si Fajardo. Patunay na kaya talagang sumabay ng isang Fajardo sa world stage. At hindi lang yan, basta compliment mula sa kanyang head coach dahil makikita naman sa kanyang statistic na isa talagang maaasahan na sentro itong si Junmar Fajardo. Sayang lang dahil halos ngayon na lang natin nagamit yung tunay na lakas ni Fajardo. Noon kasi sa lumang sistema ng Gilas ay kadalasan taga-screen, rebound o kaya naman taga-takbo lang ang nagiging papel niya sa ating national team. Kaya hopefully, maging healthy pa rin si Junmar until 2027 World Cup, diba? Dahil sa ngayon wala pa rin papantay sa husay ng isang Junmar Fajardo dito sa ating bansa. By that time kasi, siguradong nasa prime na si Kai Soto at AG Edu. Ang laking frontcourt niyan para sa Gilas. Pero speaking height, hindi pa rin makapaniwala si Coach Tim na nasabihan ng Latvian head coach ang Gilas na hindi raw nila kinayang handle ang size ng Gilas Pilipinas. Nang talunin kasi ng Gilas ang Latvia sa opening ng FIBA OQT, naging factor talaga sa ating pagkapanalo ang mga big man natin na sina Kai Soto, Junmar Fajardo at miski si Japet ay nakatulong pamalit sa dalawa nating big man. Nakangiting sabihin ni Coach Tim na how many times mo maririnig in the last 100 years na naging problema para sa isang European team ang laki ng ating pambansang koponan. It is. It's amazing. And when we beat Latvia after the game, the coach came out, Bianchi, who was a famous European coach. He was the world best coach in the World Cup. He came out and said, we couldn't handle the Philippines' size. He said we had a hard time handling their size. I mean, how many times have you heard that in the last 100 years in the Philippines about the, and that again, that's what makes us exciting. Paano pala kung may AG Edu pa tayo sa labang yun, di ba? Baka natalo pa natin Georgia at Cameroon na nakaharap sa semifinals. O kaya naman natalo natin ng Brazil kahit na wala si Kai Soto. Marami talagang sayang pumapasok sa isip ng ating mga fans. Pero anyway, focus na tayo sa hinaharap. Abangan naman natin ang susunod na laban ng Gilas sa November kontra sa Hong Kong at New Zealand.